Hi everyone, welcome back to my vlog. I hope you're feeling great today because I'm going to share some things very close to my heart. It's about time when my tita did something really kind to me, and it's a moment I will never forget. Okay, when I was in grade school, nagkasakit ako. Akala namin ay simpleng sakit lang, pero mali pala. Dengue na pala siya. So, yung condition ko nun, nag-worse na. So, dumating na sa point na bumaba na yung count ng platelets ko, nag-drop na siya sa 4, which is napaka-critical nun. And, yung sitwasyon ko nun, um, delikado na, and yung dugo ko nun is paubos na rin. So, yung tito ko, hindi siya nagdalawang isip na kahit na hindi kami magka-same ng dugo, gumawa siya ng paraan para lang masalinan ako kasi that time yun yung pinakakailangan ko. Every time na pupunta siya ng hospital, minomonitor niya rin yung kalagayan ko, if may nagbago ba, if nagbigay na ba yung strength ko. That time is nasa ICU ako, so iba-ibang tubo yung nakakabit sa akin. Hindi ko, may times na iba-iba na yung nakikita kong tao, sometimes artistars, kahit hindi naman, kala ko nung dati nasa school lang, nasa elementary school lang ako, pero hindi naman. Kasi nung sumakay kami nun sa taxi, parang nawala na ako nun ng malay. So, ayun, parang hindi ko na rin alam kung nasaan ako. So, yung pala nasa hospital na ako, dinala na nila ako sa hospital. So, yung tito ko, everyday niya akong chine-check if okay ba ako, dinadalhan niya ako ng mga pagkain. So, pero hindi ko yun kinakain kasi ang lagi ko lang nung kinakain is yung oatmeal. So, yung oatmeal yung nakapabigay ng strength ko. So, he even processed the requirements para lang magkaroon kami ng big discount sa hospital, and he pays the bills na galing sa sarili niyang bulsa, and yun. And when I finally recovered, 7 days kasi ako nasa hospital. So when I finally recovered, ay dinala niya ako sa bahay ni Lola para magpagaling. And he made sure na nasa maayos na condition ako. Si Lola and si Tito, ginagawa nila ako ng leafy drinks, which is yung malunggay na linalagyan nila ng honey para lang inumin ko. And then, always silang hindi nawawala doon yung tawa-tawa leaves na lagi kong iniinom, which is pangit siya sa lasa, pero wala akong magawa kasi kailangan ko daw magpalakas. And he even bought me a off lotion para iwasan ako ng mga mosquito, and bumili din siya ng mga iba pang gamot, yung sinasaksak lang siya sa something tube, then para maging yung amoy, then mamatay yung mga insekto. So, start nun, fully recovered na ako, and ang masaklap lang is pag na-dengue ulit ako, wala na ulit dito magbabantay sa akin ng ganun because he already passed away when I was in grade 7 way back 2016. So, let's answer the 4 questions that given to us. So, what are the values or virtues was demonstrated? So, the virtue shown by my tito is benevolence. Why benevolence? Because my tito shown kindness, generosity, and care when I was very sick. He gave, even though we're not in the same blood type, he made a way na ma-fulfill yung dugo na kailangan ko. Kahit na yung health niya yung nakasalalay din. Then, how did it make you feel?
Actually, until now, it made me feel very grateful, loved, and blessed. Kasi, kung hindi yun ni Tito ginawa, siguro, maybe wala na ako sa sitwasyon na to. I realize how lucky I am, and someone who truly cares for me, willing to sacrifice his own health and safety, and his action touched my heart and made me feel important and very valued. So the lessons that I learned from this experience, that I learned that benevolence means I helping others and sincerely without expecting in return. So, dahil sa ginawa ng tito ko, I realize na ang pagtulong ng walang kapalit ay there's something na parang masaya ka sa puso mo kasi nga nakatulong ka ng wala kang hinihinging kapalit. Parang masaya ka, may achieve kang nagawa that day na hindi ka na-expect ng tulong galing sa iba. So, how will you influence your actions, future action or decision? So, yung experience ko inspired me to be more compassionate and helping to others, especially sa mga nangangailangan. Gusto kong maging katulad ng tito ko na very genuine sa iba. Mas inuuna lagi yung kapakanan ng iba, na kahit na yung tito ko pagod sa trabaho, pupunta pa rin siya sa hospital, doon na natutulog, and yung action niya, it made me realize that his kindness is matter to me talaga. I will carry this lesson. We always choose to be helpful, to help others whenever I can. So, tutulong ako. I promise to myself that I will help others whenever I can.